so traumatized. Pinagsisigawan ako ng isang artista na matanda. Pinagsisigawan niya talaga ako from head to foot, everything. Dati yung pasok, talagang I gave her hell. Talagang sinabihan ko siya, who do you think you are? You're famous? Who are you? What name have you made? Have you carved your name in stone in show business? Bago tayo magpatuloy sa ating video ngayong araw, meron tayong Realme C30s giveaway phone ito ha. So sa mga gusto sumali, i-like nyo na to, mag-notification bell, mag-subscribe at sagutin ang question of the day sa dulo ng video na to. Anyways, proceed na tayo sa pag-uusapan natin ngayong araw ha. Napakalaki nitong issue na to. As in, lahat na nakikita ko nagdi-discuss nito, sobrang G at gigil na gigil talaga sila sa mga comments. Para siyang Civil War, ganon. Avengers Civil War. Dahil nag-aaway talaga yung mga tao and they're picking sides, no? Sa kwento natin ngayon, pag-uusapan natin yung issue ni Alex Gonzaga at saka ni Dina Bonnevie. So, eto na siya. Ang punto nito ay may artistang na late sa set, no? And to be honest, miski ako, triggered talaga. Kasi ilang beses ko na rin na-experience yung maghihintay ka ng kalahating araw para sa isang tao sa set. Jig talaga ako, nagpa-flashback talaga sa akin. Maraming ganyan, if you've ever worked on production, may mga ganitong klase talagang pangyayari na hindi natin maaasahan. At may isa talagang gano'n. Anyways, honestly, no, this is not hate, pero sobrang nakakabastos kasi talaga yung ganon. So, nagigets ko kung saan nanggagaling to si Miss Dina Bonnevie. That being said, pakikinggan din naman natin yung kabilang side. Wala tayong kakampihan dito ha, inuulit ko lang. We will simply be discussing what happened. Paano siya nag-umpisa? Last year to, nakita ko July pa pala to, no? Nag-surface yung video ni Miss Dina Bonnevie na gumawa siya ng isang komentaryo ba sa isang artista daw na video ng isang Alan Diones. So dito may blind item siya, panoorin natin. Dati yung pasok, talagang I gave her hell. Talagang sinabihan ko siya, who do you think you are? You're famous? Who are you? What name have you made? Have you carved your name in stone in show business? Di ba, gigil na gigil siya. Yung mga tao ngayon, naguhula sila kung sino ba yan. May part na dito na sinabi niya na, sabi niya daw, susumbong niya ako sa mami ko. Sabi niya, papuntahin mo dito, ganyan. Anong sagot niya, Miss B? Cry siya. Parang susumbong niya daw ako sa mami niya. Sabi ko, sige, Artista puntahin rin yung mo mami dito. niya. Sabi ko, mag-showdown kami ng nanay mo. Parang ang tindi talaga ng pag-aaway nila. So yung mga marites talaga ay curious kung sino ba talaga to. Maraming nang hula, no? May teleserye daw kasi sila ni Alex Gonzaga. So ayun yun, si Alex Gonzaga daw yan. Pero at the time, wala naman talaga nakapagsabi kung siya talaga yun. Hindi naman talaga sure na siya yun. Hindi siya confirmed. Medyo lumubog din tong issue na to. At nawala na rin sa usapan. So ito nangyari. Recently, si Alex Gonzaga, hindi ko alam kung galing sa vlog niya to or podcast, hindi ko sure, pero may video. Sabi niya naman, no, nag-ere siya ng side niya. Nung magto-21 ako, sabi niya, I was so traumatized. Pinagsisigawan ako ng isang artistang matanda. Medyo disrespectful din yung isang artistang matanda na na patutsyada. May galit siya, ramdam mo, very, very subtle lang, pero may galit talaga siya. Panoorin natin yung side niya na yan. So there was a time when I was in my 20s, early 2020, magta-21 ako. I was so traumatized. Pinagsisigawan ako ng isang artista na matanda. Pinagsisigawan niya talaga ako from head to foot, everything. Kasi akala niya, galing ako sa bahay, late lang ako. Hindi niya alam na galing ako sa work kasi siguro hindi sinabi sa kanya. So sabi niya dito, no, galing daw naman siya ng trabaho. At di daw sinabihan si Miss Dina Bonnevie na alam natin ano ba yung tamang batikan na, gano'n. Yun ba ang tamang term? Batikan na, veterano na, yon veterano. Ito yung honest take ko dito ha. Nasabi ko naman na sa inyo kanina, hindi tayo nagpapaka-hater. I don't hate Alex Gonzaga. Hindi tayo nagja-jump sa mga hate train na ganyan. So, sana wag ako awayin ng mga fans na nanonood dito. Pero, I think this is a opportunity for her to learn, no? Sana maintindihan niya kung ano rin yung mali dun sa nagawa niya. I think this is common decency. Wala naman masama sa maliit eh. Hindi naman talaga natin malalaman kung ano yung mga mangyayari araw-araw, kung bigla ba may magbubunggo ang mga jeep at sasakyan at malilate tayo dahil traffic.
may pamilya tayo na kailangan ng atensyon natin, malalate talaga tayo. Okay lang malate eh, walang issue dyan, no? Walang issue dyan. Ang problema dito is hindi niya rin, sa kanya mismo kasi nanggaling no, late. Tapos sinabi pa na napakatagal ata nang hinintay. Hindi talaga siya okay. Kasi nga attitude eh. Yung parang, grabe parang feeling mo, ikaw na yung reyna dito. Ganyan. Pero lahat kami, kasi mga senior stars kami noon, tapos talagang pinaghihintay niya kami lagi. Aalis siya pag lunchtime, babalik siya alas 3 na, basapin ko, parang hello. Tapos hintay kami ng hintay. May pinupunto si Alex Gonzaga dito na hindi ata siya nasabihan. Doon yung nakikita ko X talaga. Kasi bilang ikaw yung tao, ikaw magsasabi kung bakit ka late. I think wala namang issue sa kanila yan kung sinabi lang ng maayos. Pero hindi ganun yung nangyari. So there was a time when I was in my 20s, early 2020, magta-21 ako. I was so traumatized. Pinagsisigawan ako ng isang artista na matanda. Pinagsisigawan niya talaga ako from head to foot, everything. Kasi akala niya, galing ako sa bahay, late lang ako. Hindi niya alam na galing ako sa work kasi siguro hindi sinabi sa kanya. Siguro nainis din to sila Miss Dina Bonnevie kasi naghihintay sila na walang alam kung ano yung nangyayari. Ganon. Dapat maayos yung communication mo sa sa production. And hours daw kasi talaga sila pinahintay. Sabi ko nga sa inyo, na-experience ko na to kalahating araw, te. Diyos ko, kung saan-saan na lang natutulog ang klaro at kung sino-sinong mga tao kakahintay. Bayad lahat ng tao ha, bayad lahat ng tao. So, X talaga, no? I know exactly how it feels for Miss Dina Bonnevie at yung mga co-stars daw. Sabi din sa kanya parang galit na sige, talakan mo yan. Parang may ganun pa siyang chika doon eh. Ayan kang sabi na nung leading man ko, tell her na, Miss D, come on, let's not allow her, ganyan, I'm so tired, ganyan. Dito sa issue na to, no, nakikita ko na marami nagtitake ng side kay Dina Bonnevie and for good reasons, kasi hindi, X talaga yung kahit ano pang talaka ng gawin nila, sa kanilang dalawa na yun, no, pero ang punot dulo kasi talaga, na-late talaga itong si Alex Gonzaga, at hindi siya nagpasabi, na marami pa sabi-savage. Tingnan natin yung mga comment, ayan, no, tingnan yung mga comment nila. It all boils down sa salitang professionalism. Hindi lang sa buhay artista, hindi lang sa buhay production, but trabaho in general, especially if business, wag kayong malilate. X na X po talaga yan, especially pag ganyan sabi ko, business. Time is gold, di ba? Time is money. At totoo yun. Hindi lang gigigil yung mga tao, hindi lang ines yung nagiging output na isang pagiging late. But maraming trabaho na hindi natatapos, ganyan. Dahil dito, no, nagulat ako kasi ang daming artista na naghayag din ng sentiments nila. Eto si Joey De Leon, nakita ko. Sabi niya kay Tony, yung kapatid mo, nabasa ko na naman, nakita ko sa isang article. Sabi niya, ako matindi. Pag may nalilate, nilalayasan ko yung show, pinapasara ko. Siya daw dahilan, nakita ko, no, sabi niya, kung bakit natigil yung show na Todas sa Channel 13. Hindi ko alam kung ano itong palabas na ito, pasensya na po. Late daw kasi yung mga cast. Sabi niya, importanteng sinasabi mo kung bakit ka late. Yun lang naman yun eh. Sasabihin mo lang. Kasi parang very disrespectful din talaga pag hinahayaan mo maghintay lang yung tao sa wala. Or sasabihin mo pag tapos na yung araw, tas naghintay na sa wala. Yun talaga yung X. Isa pa na nakita ko naman si Carmi Martin sa ABS-CBN daw, hindi man lang daw nagsosorry or nagsasabi sa kanila. Hindi, parang nagsabi na, pinasabi raw doon sa road manager, bla bla bla. Sabi ko pa, ano ba naman yung sorry ka man lang, ganun. Disrespectful talaga, especially mga veterano to, mga to, professional na talaga ito sa mga ginagawa sila sa mga buhay nila. At the end of the day, no, para isarado natin to, this is work! Importante ang professionalism. At kung malilate ka, walang masama! Magsabi lang ng maayos, mahusay, at matiwas. Makakaintindi naman ng mga tao. Wala namang mali doon. Kasi naman ako nalilate. Lahat naman tayo nalilate. Hindi naman natin alam kung ano nangyayari sa mga buhay natin para masabing araw-araw on time tayo, diba? Nang issue doon. Pero as much as possible, huwag tayong malate lahat. So para sa ating question of the day, sa lahat ng gusto manalo ng C30S, sagutin nyo na to at mag-subscribe na kayo ha. After hearing all of this, which side are you on? Kay Miss Dina Bonnevie or kay Alex Gonzaga? Panoorin ulit natin tong video na to. So there was a time when I was in my 20s, early 2020, magta-21 ako. I was so traumatized. Pinagsisigawan ako ng isang artista na matanda.
Pinagsisigawan niya talaga ako from head to foot, everything. Kasi akala niya, galing ako sa bahay, late lang ako. Hindi niya alam na galing ako sa work kasi siguro hindi sinabi sa kanya. And then after how many years, she's painting me as the bad guy na deserve ko. Nung pinapanood ko, parang, I think, hindi ako yan. Pero parang, yung kwento ko yung sinasabi niya, pero mali yung kwento niya. Di ba may mga ganun? May mga tao na who did you wrong or who traumatized you. And then pag sila pa yung nagkwento, sila pa yung mabait, ikaw pa yung masama na parang ibang-iba na yung kwento. Talagang sinabihan ko siya, who do you think you are? You're famous? Who are you? What name have you made? Have you carved your name in stone in show business? Your call is at 9 and you come down from your van at 12 na nakapajama? Really? Sabi sa kanya, hindi pa pinapanganak ang magbabasto sa akin. If you want to continue taping this soap like this, do it yourself. Eh yung leading man ko doon, ganun din, yeah, tell her, Miss D, grabe na, grabe na, grabe. Pero lahat kami, kasi mga senior stars kami noon, tapos talagang pinaghihintay niya kami lagi. Aalis siya pag lunchtime, babalik siya, alas 3 na, basapin ko, parang hello. Tapos kami, intay kami ng intay. Ayan kami sa, sabi na nung leading man ko, tell her na, Miss D, come on, you know, let's not allow her, ganyan, I'm so tired, ganyan. O pagdating niya, sabi ko, where are you going, Tito? Sabi ko, we're ready to leave. What did you think? We were born to wait for you? Excuse me, who do you think you are? Sabi ko, are you somebody? Excuse me, you haven't made a mark. Have you proven yourself at least in acting? You can't even cry. Anong sagot niya, Miss Lee? Cry siya. Parang sumbong niya daw ako sa mami niya. Sabi ko, sige, Artista puntahin rin mo yung mami dito. niya. Sabi ko, mag-showdown kami ng nanay mo. Yung minsan pagbaba pala ng kotse, kung umasta, parang, makeup! Ayan. Coffee ko! Oh, bakit hindi sinabi sa akin ganyan? Oh my God, ang arte-arte naman ito. Sabi ko, nung panahon namin, hindi pwedeng ganyan, di ba? Babatuhin ka ng script.